Muli kaming tumungo sa tahanan ni Nanay Nenita. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nila ang magandang balita na hatid namin? Ay, Diyos ko! Sabi ko pa naman ako kayo, Ay, naisip namin baka hindi totoo. Kaya naman Tuwing nanonood kami sa wish ko lang talagang sabi ko sana isang araw may tao man lang siyang gagamitin para kalabitin yung mga taong para may ano kami hindi lang pangarap. Hindi ako makapaniwala. Lord, salamat talaga. Ito na raw ang sagot sa matagal ng dalangin ni Nanay Nenita, ang makauwi sa kanilang probinsya. Uy, makauwi kami. Diyos ko talaga. Makauwi na ako. Kasi talaga po, simula nag-asawa ko, nababalitaan ko na lang yung magulang ko na wala na. Talagang kahit pamasahe. Para pauwi, Diyos ko talaga. Kuya. Oo, kuya. Pagdating sa airport, isang madamdaming pamamaalam ang aming nasilayan. Hindi kasi makakasama ang dalawang anak ni Nanay. Unti-unti nang natutupad ang pangarap ni Nanay Nenita. Nang sumunod na araw na namin sinamahan sina Nanay Nenita tungo sa bahay ng kanyang kapatid. Malaki na raw ang ipinagbago ng mga daanan. Oo nga, ito na yata. Yun. Harap na sila ni... Hindi na rin siya nagpatumpik-tumpik pa at sinadya na ang kapatid at pamangkin sa loob ng van. Wala na siya. Sabi, nairas dito mo. At dahil sa kanyang pananabik kay Vincent, siya na mismo ang umakay dito. Diyan ka na sa amin. Kita mo, kung hindi pa dahil sa wish ko lang, hindi kami nakauwi. Nandito ka na sa amin, Vincent. Dito si Tito Nining, oh. Lagi mo kausap dati sa telepono. Oo, masaya kasi ako eh. Napangarap mo na nandito sila sa akin. Kahit bisan ano lang ang ginagawa ko dito, kakainin. Gusto ko lang sila magkita. Nga, masaya kami, bisan mahirap kami, basta masaya lang eh. Sobrang masaya, walang kapalit ka, hindi mabili ng pera. Naramdaman namin magkapatid ngayon. Naniniwala talaga ako sa programang to na kahit pala saang lugar, kahit saang sulok pala yung naabot talaga. Ilang araw na siya. Hinayaan muna namin ang mag-anak na makapagkwentuhan. Habang sila ay abala, ginayak na namin ang aming mga sorpresa. Saglit muna namin kayong pahihintuin sa inyong kwentuhan, ha? Para sa munti naming handog. Pagdamutan nyo na ng magkapatid ang dagdag paninda para sa tindahan ni Mang Oscar. Po.
Salamat po. Malaking tulong yan sa amin, kapatid ko. Kasi masaya ko na-surprise ko sa akin buhay ngayon. Narito rin ang 2 pares ng kambing. Ay, ayan o, alaga. May kambing. Oh, malaki, sobra. Talagang alagaan namin yan, palakihin namin, paramihin namin. At ika nga ng isang kasabihan, kapag walang isinuksok, walang madudukot. Kaya naman Nanay Ninita, narito ang wish ko lang passbook na siyang pagkukuhanan nyo ng paunang pampuhunan nyo. Salamat din. Salamat. Salamat. Malaking tulong po ito na ibigay nyo na. Pagsikapin namin kung saan makarating tong tulong nyo. Talagang sa maging masaya lang yung anak ko talaga. Para sa kanya to. Muling nagliwanag ang pag-asa ng ilaw ng tahanan. Hindi niya inalintana ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Bagkus, ginawa pa niya itong daan upang maging mas buklod ang kanilang pamilya. Alang-alang sa ikabubuti ng minamahal na anak. Kung may kahilingan po kayo para sa inyong pamilya, kaibigan o para sa sarili, sulatan niyo po kami sa GMA Network EDSA Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin niyong iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po yung kapuso Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Kaya mo itong abutin at sa Diyos ipalangin. GMA News.